Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sayahin itong si Zoe na lumapit sa kanyang daddy nang kausap nito ng kanyang daddy ang kanyang tito Eric, ngunit hindi nito alam ni Zoe na sasakalin ito ng kanyang daddy sa kadahilanan. Nagulat itong si Zoe nang makalapit ito ng kanyang daddy nang bigla itong sakalin ni Dr. Tanyag ang kanyang anak, at agad nitong sinabihan ni Dr. Tanyag itong si Zoe na sumagot umano ito at sabihin umano nito ni Zoe ang totoo, kung totoo ba umano ang mga sinasabi ni Eric sa kanya na hindi umano sila totoong mag-ama, at ang totoong ama umano nito ni Zoe ay walang iba kundi itong si Dr. Carlos. Sa kadahilanan na nanginginig ito ng takot itong si Zoe sa kanyang naririnig galing sa bibig ng kanyang daddy, at hindi nito alam ni Zoe kung ano ang kanyang gagawin kung sasabihin ba umano nito ni Zoe ang totoo, ngunit natatakot rin ito bihin sa kanyang totoong daddy ang totoo dahil lalo umano itong magagalit sa kanya, kung kaya't nagsisinungaling itong si Zoe, at agad naman nitong sinabihan ni Zoe ang kanyang daddy kung saan naman umano nito nakukuha ng kanyang daddy ang kanyang mga pinagsasabi. At dito agad naman din itong sinagot ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na narinig naman umano nito ni Zoe ang kanyang mga sinasabi, kung totoo nga ba umano ang mga sinasabi ng kanyang tito Eric sa kanya na hindi umano sila totoong mag-ama, at ang totoo umano nitong ama ni Zoe ay walang iba kundi itong si Dr. Carlos, sa kadahilanan na agad naman din itong pinagsabihan ni Zoe ang kanyang daddy na wag umano itong maniniwala sa kanyang tito Eric dahil isa umano itong sinungaling, at hindi lang umano ito isang sinungaling at isa pa umano itong kriminal. Dahilanan na bigla nitong nabitawan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak, at maya-maya pa ay agad itong nanghihingi ng sorry itong si Dr. Tanyag, at dito labis-labis naman din itong nasasaktan itong si Zoe, at agad naman din itong sinabihan ni Zoe ang kanyang daddy kung bakit ganon umano ang kanyang daddy na basta-basta na lamang umano itong naniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao, at hindi man lamang umano nito kinumpron ng kanyang daddy ang kanyang anak kung totoo ba umano ito o hindi. Bakit bigla na lamang umano nitong sinasaktan ni Dr. Tanyag itong si Zoe, kung kaya't labis-labis naman din itong nagsisisi itong si Dr. Tanyag, at maya-maya pa agad naman din itong sinabihan ni Zoe ang kanyang daddy na mauna na umano ito sa kanya, kung habang naglalakad itong si Zoe ay pinagmamasdan naman din ito ni Dr. Tanyag, at labis-labis itong nasasaktan sa kanyang mga ginagawa kung bakit bigla na lamang umano nitong sinasakal ni Dr. Tanyag ang kanyang anak, at hindi man lamang umano nito tinanong ni Dr. Tanyag kung tama ba umano ang kanyang naririnig o isa ba umano itong kasinungalingan. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel